Kumanta. Well, anyway, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa puso. Nasusulat, hindi tumitingin ang Diyos sa labas ng anyo ng tao, kundi ang tinitingnan niya ang puso ng tao. Kanina sa banal na misa, may isang panauhin na hindi nakadamit. Ang tanong ni Sister Belen, anong ibig sabihin ng hindi nakadamit? Iyan yung hindi nagbagong buhay. Narinig ang mabuting balita, subalit hindi nagbagong buhay. Natatandaan yung aral, unless you change, you will never enter the kingdom of God. Hindi makapapasok sa paghahari ng Diyos ang isang hindi nagbagong puso. Kaya ang mensahe natin ngayon ay tungkol sa mga katangian ng pusong kinalulugdan ng Panginoong Diyos. Heart that is favored by God. Sabihin nyo nga, ang sabi ng anghel sa inang birhen nang batiin siya, you are highly favored. Pag sinabing you are highly favored, lahat na kahilingan mo, kahit hindi pa panahon, ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen ba? So taas ang inyong mga prayer request, and I know the Lord will answer all our prayer requests. Mga asin, tubig, lahat ng iyong daladahan, taas natin sa Panginoon. And believe God will answer all our prayer requests. My praise, I know the Lord will answer all my prayers. If I live a holy life, shall the wrong into the right. I know the Lord will answer all my prayers. I know the Lord will make a way for me. For I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, if I live a holy life, shall the wrong into the right. I know the Lord will make a way for me. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y maging tapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong biringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong biringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong biringin ng Diyos. Alam kong biringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y maging tapat. Kung ako'y maging tapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong biringin ng Diyos ang samo ko. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa lahat ng katugunan ninyo sa aking mga dalangin. Loobon mo nawa
na hindi pa dumarating ay makarating na ngayon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Baba ang iyong mga prayer request at lahat ng daladalahan at taas ang iyong mga kamay. Itong ating pag-uusapan ay tungkol sa puso. Sabi sa aklat ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang Diyos ay hindi tumitingin sa labas ng anyo ng tao, kundi ang tinitingnan niya ang kanyang puso. Kaya ang mensahe natin ngayon ay puso sa puso. Pag sinabing puso, anong ibig sabihin yan? Yung lamang puso natin, ang tinutukoy na puso sa Biblia na tinitingnan ng Diyos ay ang buhay ng tao. The life God has given us. Iyan ang pusong tinutukoy ng Panginoon. Kaya hindi naliligid sa Kanya ang ating puso. Kaya ang ating mensahe ngayon ay hahanguin natin sa parable of the Good Samaritan. Ang mabuting taga-Samar. Isang araw, may lumapit na isang alam sa kasulatan para subukin ang Panginoon kung ano kanyang sasagot. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng lumapit sa kanya, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon sa kanya, alam mo ang kasulatan. Ano ba ang nasasa doon? Anong binabasa mo doon? So, siya na rin ang magsagot. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa. Ang sagot ng Panginoon, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Narinig niyo yun? Sino ang ibig magkaroon ng buhay na walang hanggan? Lahat na nakikinig ngayon, saan man kayong bansa naroroon, mayroong kayong buhay na walang hanggan. Sapagkat alam kong nakikinig kayo sapagkat nagbago na ang inyong puso. So, para hindi mapahiya ang tanong, kagaya ng mga tanungan portion natin dito pag-araw ng Martes, narinig nyo sa ating mga playback, para hindi siya mapahiya, nagtanong uli siya, at sino naman ang aking kapwa? So, nagbigay ang Panginoon ng isang talinghaga tungkol sa isang ninakawan at halos patay na ng inawan. Dumaan ang isang pare, nang makita ng kahundosay sa kalsada, iniwasan niya. Dumaan din isang libita, iniwasan din. Subalit, dumaan na siyang galing sa Samar na nakasakay sa kalabaw at nilapitan niya ng walang takot ang nakahundosay. Bakit siya hindi takot? Sapagkat taglay niya ang pusong nagmamahal. Ang ibig sabihin, isang awit na ibig kong mapakinggan nyo, pag-ibig na makapangyarihan. Listen to this song. Yan ang Panginoon. Kayo dyan sa Australia, nakikita namin dito, yung iba nakaupo. Pag nakita sa screen, biglang tatayo. So our healing password for tonight is about the heart. 4H. 4H. H, 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 H. 4H. Natatandaan yung 4H Club?
Noong bata pa ako'y bata pa siyempre, natandaan ko na yung 4-H Club, nagsimula sa Amerika. Ang tinutukoy ng 4-H Club ay yung katangian panglabas na anyo. Head,